welcome back sa ating channel, It's a Trap. So may humabol na order, pero mamaya na, no? At ibubuking muna natin yung ating eksperimento dito sa ating growing area. Ayan, so hindi ko po ito sinishare ng medyo ilang mga panahon dahil hindi pa ako sigurado kung maganda ba ito, effective ba. Pero excited yung mga ibang tropa natin kaya bookingin na natin. So kung nakikita nyo po, ito yung mga setup natin ngayon ng Heliampora, pati na rin ang Sarracenia, no, na dati sinukuan na natin na mag-alaga. Ngayon babalik loob tayo sa pag-aalaga ng mga Heliampora and Sarracenia. At ngayon na medyo maganda-ganda na sila, nag-try tayong mag-experiment, no? So ito nga, sabi ko nga, ulitin ko sa inyo, huwag nyo munang gayahin kasi nga hindi ko pa to tested na matagal na. Siguro ilang linggo pa lang, kaya masyado pang maaga to para gayahin nyo. Pero kung meron naman kayong available na mga gamit na makikita nyo, gawin nyo, dahil wala rin namang mawala sa inyo tulad ng ginawa ko dito. Ang nangyari lang, medyo parang dahil tinaasan ko yung tubig Dati diba sabi ko sa inyo, natatapon lang yung tubig kaya hindi nag-stock dito yung tubig. Ngayon ang ginawa ko, pinantay ko na yung yung tray, kaya naiipon na yung tubig sa tray, hindi na siya na-drain. So kaya bakit ko tinaasan yung tubig? Tinaasan ko yung tubig dahil may nilagay nga tayo. Ang nilagay natin ay, ayan, kung makikita nyo, bumubula-bula na yung tubig dahil nilagyan natin siya ng aerator. Kung naalala nyo, may aerator tayo doon na nilagay. Since wala na dong crayfish, no, nilipat ko na lang dito. At kasi wala rin akong paggagamitan na ito. Iniisip ko kung gagawin kong fountain or pump pero dahil aerator nga ito, hindi aerator na nga. So sabi ko, lagay ko na lang dito kasi nga wala rin namang pakinabang doon. Wala rin namang ginagastos dyan kasi nga ay solar ano po yan, solar powered na aerator. So merong maliit na ganyang kalaki ito. Ganyang kalaki na solar panel sa taas. Nas sinacharge po ito, mayroong battery yata ito sa loob. Kaya upright pagka gabi nakabukas pa rin yan ng mga ilang oras. Sa umaga, yan, lobat na sila. So after ng mga ilang oras na naarawan, yan, bubukas na ulit. So ganyan lang yung cycle ng aerator natin dito. Pakita ko na rin sa inyo siguro. Ay, na ano yata, na-stop. Pero ayun yung dati, nakikita nyo. Ito. Silahin natin. Isa ito. Slime na to. So ito yung yan. Yan yung aerator natin doon. So balik na natin. So iba-iba yung niyan, setting. May dire-diretso, may malakas, may mahina, merong alternating o yung open then close. So ito ang ginagawa ko, dahil dalawa naman tong aerator ko, ginawa ko yung isa dire-diretso, yung isa open and close. So yan ang ginawa ko dyan. So bakit ko naisipan na ilagay yung aerator dito sa ating setup? Una, dahil sabi ko nga wala naman akong ibang paglagay niyan. Pangalawa, may background po ako dati na mag set up ng mga hydroponics, no? Mga simple lang, no? Nag-aral tayo sa UPLB ng snap hydroponics, pero hindi ginagamitan yun ng ganyan aerator. Pero dun sa group, nung tumagil-tagal ako dun sa group namin, may nakita ako na iba't ibang setup, no? May mga Kratky, may mga ano pa ba yan, basta hindi nasabihin, hindi naman siguro kayo interested. May isa na to yung aeroponics, no?
Aeroponics, ang ginagawa naman niya, pinapump niya yung water papunta dun sa taas ng setup. Tapos minimist niya dun sa mga root system ng mga ng mga plants, no, yung highly yung may mga oxygen na tubig na may nutrients. So madaling na-absorb ng plants yon. So sabi ko, ano naman to, carnivorous plant, baka makatulong rin yung high concentration ng air or oxygen dun sa water. At nung siguro mga first 3 days, napansin ko may diferensyang malaki sa mga sa mga sphagnum moss. Gumanda yung tubo nila. Ayan kung makikita nyo. Tapos yung mga pangit na sphagnum moss nito, ayan, gumanda na naman din. So ibig sabihin, gustong gusto rin ng sphagnum moss yung ganyang klase ng tubig, yung mahangin. No, tapos hindi naman lingid sa kaalaman nyo na tinuturo ko sa inyo na dapat yung medium nyo, diba, dapat maraming perlite pagdating sa ganitong mga halaman, no, Helianthera. So bakit ko ba nilalagyan ng maraming perlite? Para maganda aeration. Bakit hindi natin ilagay lagyan natin ng aerator, diba? Kaya doon nabuo yung sabi ko, natatawa ako nung time na nilagay ko yun, pero sabi ko gawin na natin para makita natin kung anong magiging diferensya. At nakita ko naman na okay naman siya. Ang hindi lang maganda nga nangyari, dahil mataas yung tubig, nagkaroon nga ng algae. Kaya ngayon nag-iisip ako kung tatanggalin ko tong nilagay ko na mga yan para bumalik yung dating niya, yung slant na position, so hindi magwa-waterlog. Sa ngayon kasi halos wala namang malaking bad effects, no? Na ako nakikita, maliban nga dun sa nasabi ko sa inyo na hindi naman ako sigurado kung doon talaga galing to. Ito yung pagka brown ng tip ng isang picture ng Helianthera natin. So pero tumigil na, hindi naman siya nag-root rot kumbaga parang nababad lang siguro to sa mataas na minerals nung minsan nag-fertilizer ako. Sa tingin ko hindi galing yun dun sa paglalagay ko ng dito aerator. At kung napansin ko rin na ewan ko, ako nagkataon lang, biglang laki itong mga sarasinya na binili natin sa Killer in the Bag. Kasi galing sa kanya ito ayan o. Tapos yung ito pang isa, tingnan nyo to, ito yung mga lumang picture, tapos ito yung bago. Ayun yung mga difference na nakita ko. Tapos sa mga sphagnum moss ang gaganda rin. Ayan, pati itong mga algae na sphagnum moss gumanda ulit. Tapos lumaki rin itong itong halaman na to, turtle back ba tawag yan. Ayan, ganda diba? Hindi ko alam yung presyo niya, pero hindi ko naman ibibenta yan. Pan-design lang dito sa gilid. Tapos sa mga mga Helianthera dito, napansin ko gaganda ng tubo nila. So yun. Itong nutans, kala ko mamamatay, pero ayan, may mga bagong growth na siya. Sabi ko nga, hindi ko pa ako sigurado kung in long term okay yung magiging epekto nito. So ako sa inyo, wag nyo munang gayahin, pero kung may spare kayo dyan na aerator at kung may mag-spare kayo na halaman na gusto nyo pag-experimento, bakit hindi nyo i-try? At sabihin nyo sa akin kung okay rin sa inyo. Nasa side ko po wala akong masyadong nakita na big effect, kasi nga saglit ko pa nang nagagamit. Dati nang maganda yung tubo ng mga Helianthera nung nilagyan ko. Hindi ko masabi kung dahil ba sa aerator, kasi okay naman siya. Talagay ko na kailangan kong ibaba ito kasi yun yung mali ko sa kagustuhan kong ma-maximize yung aeration nung aerator, tinaasan ko yung tubig para mas yung bula mas magkitang kita at hindi sayang. Noong una, ang ginawa ko rin, nilagay ko sa mismong ilalim ng planter. Kaya lang nangyayari, parang
naiipon yung hangin sa ilalim, biglang mamaya bubulwak siya, blok. Bubulwak sa gilid, no? Kasi naiipon sa ceiling ng planter yung tubig hanggang ay yung hangin, tapos tsaka lalabas. Kaya isang buuhan na malaking bubbles yung bubulwak diyan. Hindi hindi maganda yung tunog. Kaya inalis ko, pero siguro mas maganda yung epekto nun kung kung hinayaan ko sa ilalim. Nag-aalangan lang ako kasi nga baka yung vibration ng aerator makasama. So ngayon tatanggalin ko na kasi napapansin ko nag-algae siya dahil mataas yung tubig. Yan. Tanggalin na natin to. Naupuan ko pa. So ito pa yung isa pa palang project, pero hindi ko muna sa inyo kasi hindi pa ako nagpapaalam dyan naisishare ko sa inyo, pero baka may idea na kayo kung para sa inyo. Ayaw niya munang ipaalam kasi hindi ko pa daw tested pero maganda daw yung epekto nun sa ibang mga plants niya. So yan, tinanggal ko muna ito. Ayan. So balik na siya sa dati niyang pwesto. Hindi naman tumulo, diba? kasi kaya ako tinaas yun, baka na-correct yung position ng trace. Yun, nag-algae yung yung medium ko nung nilagyan ko ng aerator. Siguro hilig rin ng yan, algae yan, yung ma-oxygen. Tsaka kasi dinamihan ko talaga yung tubig. So ngayon hindi ko naman muna didiligan to ng wagas, hindi tulad dati. Kontrolin lang natin yung pagdidilig para hindi mag-algae ng gusto. Pero kung mapapansin nyo, ayun yung naging resulta na hindi natin ginagalaw yung plants na mahabang panahon. Hindi lang yan yung tungkol sa paglagay ng aerator, Napansin ko lang nung nilagyan ko ng aerator, parang hindi lang basta marami siya, malalaki yung tubo ng new growth Sarap pagmasdan pag yung plants mo nagre-respond sa gusto mong mangyari. Kaya naman hindi ko ito maibenta kasi nga grabe yung growth niya, ang bilis. Kaya yun, hindi ko pa makalas kasi sayang kung ikakalasin natin agad. Ito yung ilalim ilalim, gilid, taas, lahat nagpo-produce ng new growth. Tapos hindi pang karaniwan sa Helianthera yung ganun kabilis Kaya hindi ko rin alam kung anong dahilan na ito, bakit ang bilis niyang lumaki ngayon. Ang tangi ko lang nakitaan ng ganun kabilis yung pagdami niya, paglaki niya. Yung Kaiser Andeng, Kaiser Kerwin, pati dun yung sa Kaiser yung sa Carnivorous Frankenstein. Ganda ng mga Helianthera nila. Siguro ayun nga, isa sa mga dahilan yun pag hindi nyo ginagalaw yung halaman. Tsaka isa sa mga trivia pala dito sa Helianthera, ito yung isa sa mga pitcher plant or carnivorous plant na walang dormancy. Yan, kaya okay rin. Tsaka tingnan nyo, nagre-red yung minor lang yan, pero pulang-pula. Tapos hindi pa pulsan yan, hindi wala pang grow light yan. Isa rin pala sa ginawa ko dito, kasabay nung aerator, ay yung paglalagay nung dumi ng insekto, ng bee. Ang bee kasi malinis sila sa hive nila, so nilalabas nila lahat ng dumi nila. Ako naman, ang ginagawa ko ganito, sampulan natin. Saan na ba yung pandakot ko dito? Hanapin ko lang para alam niyo yung ginagawa ko dito ng mga eksperimento. Kasi sa inyo kung gagayahin nyo, pero kung may mga bees rin kayo sa bahay nyo na pwedeng ganito, kahit naman siguro hindi bees, kahit anong insekto po pwede. Kasi diba iba yung mga components na meron tong mga
insect sa mga hayop eh. So ayan. Yeah. So sample lang to. So tingnan nyo yung dumi nila. Nakakita na kayo ng dumi ng hayop. Ito yung dumi ng insekto. Parang mga dumi ng beetle, no? Pero ayan sila. So ang ginagawa ko dito, ganito. Kaya may nakikita ko yung mga ayan ang ginagawa ko sa kanila. Bago lang to Ayan. Tapos tsaka ko didiligan para ma-activate yung dumi na nilagay ko. So pasensya na sa alob ng camera. Pero ang gusto ko lang pakita talaga dito yung mga steps na ginagawa ko para mabigyan ng nutrients yung halaman. Kaya kung iniisip ng iba, lalo na yung mga nagbebenta ng bis na ayaw ako pagbilan dati. Kala nila yung dumi ng bis, yung bee mismo yung pinapakain ko sa plants. Hindi naman. Actually, hindi nga makakain ng bee itong mga alaga natin dahil ang mga bee mas mabibilis yan eh. So kaya nilang ilagan yung pag-close ng mga traps. At kung siguro may nahuhuling bee sa isang araw yung mga alaga natin dito, siguro wala pa sa 10 sa isang araw. Ako wala pa nga sa 5 eh. No? Kung tutusin, ang bees kaya nila mag-produce ng thousands or hundreds of bees every day. No? So yung 5, 10, hindi yun malaking kawalan. Although kawalan pa rin, napakahalagang bagay yung mga 4 o 5 members na mawawala sa isang colony. Pero kung sa sipag lang na mag-produce ng bees na wala yun sa kanila. So pero kung meron tayong mga space na mas malaki, mas gugustuhin ko na hindi talaga mahuli yung mga bees natin. Kaya na sila nahuhuli dito, kahit na nakatakip na, ang hilig nilang sumiksik kung saan-saan yung iba. So yun, kaya sila nahuhuli. Yung iba naman namamatay rin, naiipit dyan sa mga net natin. So kaya yung ginawa ko, kung natandaan nyo dati may colony dyan, nilagay ko na sa baba. So yung nilagay ko sa baba, 4 na colony, yung naiwan dito sa taas 6. At doing strong, nagiging strong colony pa rin naman sila. Pakita ko sa inyo kung gaano kayo strong. Ayan yung isa. At tingnan nyo yung pangalawa, kung gaano katindi. Ganyan kayo strong yung mga colony natin dito. So ito yung mga feral, yung mga domesticated na yung mga nasa baba. Kaya ako iniwan yung feral dyan kasi sobrang laki. Kung lalagay ko sa baba, baka magambala kami at sila. Ito pa yung isang feral. Tapos nandito pa yung dalawa. Ito dalawa to. Mahina yung isa kaya dinikit ko dun sa strong. Kasi pagka gano'n nagtutulungan yung mga bees. Tapos ito pa yung isa pang strong colonies. So after 3 months, tsaka ko sila lagay sa box or sa bao. So tawag sa kanila stingless bee or ano ba tawag dyan? Kalimutan ko yung pinaka species nila. But anyway, stingless bee na galing sa Laguna. So ang kinukuha ko lang ay yung casting nila. At kung may namamatay na bees, yan, pinapakain ko. Diba, sayang naman eh. Ang ginagawa kasi nila pagka may mga patay, nilalabas nila sa bahay nila, sa hive nila. Tapos ako naman, pinupulot ko. Kaysa naman, ipis ang hulihin ko, diba? Mas okay na yung patay na bees. So, kaya ayun yung mga sikreto ko na ayoko pang i-share sana kasi nga, wala pang, hindi pa hinog yung natin, experiment natin. Siguro mga 2 linggo pa lang siguro yung ginagawa natin na yun. Hindi mo pa makikita yung diferensya kung may mga bad effects, good effects ba.
Ang tanging mga bad effects na nakikita ko kasi kaya ayaw ko pang i-share. Bad effects yung pagkakaroon ng algae. Bad effects yung pagkakaroon ng isang tip. Isa lang naman eh. No, tapos meron pa dito pala oh, yung iba oh. May mga tip rin dito na nag-brown. Pero sa tingin ko yung mga dati pa yan kasi hindi naman magpo-produce yan ng ganyang malaking growth. Tsaka normal naman na namamatay ng mga old growth. Ang masama yung new growth na yung nandito sa likod na nito. Kasi hindi pa nag-open, nag-brown na. Kaya yun, isa sa mga dahilan yung kung bakit ayokong i-share. No, pero dun sa mga iba, karamihan ng growth ay okay naman eh. No, ayan, kaya ayun, ngayon nag-decide ako na i-share na kasi nga kung ano, sabi ko hindi ko naman itatago sa inyo. Mas gusto ko na marami tayong nakakaalam nito. Ayan. Tsaka masarap di ba? Yung mag-experiment tapos i-share din sa iba. Yung isa sa mga experiment ko na naging patok dati yung paggamit nitong cage as starting growing area ng mga carnivorous plant kasi napoprotect niya yung mga alaga natin from birds, rats, and humans or dogs and cats para hindi magambala or mapasok, makaykay. So ayan. So ayan, nagalit tuloy. Binidyo. Hindi na kita binibidyohan. Ay magpa-video nung tropa natin. Hindi kita binibidyohan, dito ako sa planta ka video. Ayan. Estudyante natin. So, ayan. Kayo rin, yung mga single dyan, mga single dyan nanonood. So, hindi magkakaroon din kayo na maliit. Ayan. So, masaya rin naman magkaroon ng maliit na anak. Masayang masaya. So, anyway, ito yung mga naging epekto dun sa ating pag-aalaga. So, tingin ko okay naman eh. Sige, budulin ko na kayo. Tingnan nyo to. Yung new growth na itong isang slow grower natin na alam po kung gaano kalaki. Diba? Hindi ko alam talaga kung dahil doon or nagkataon lang. Pero siguro na yan, kumbaga sama-sama na rin yun yung mga pinagagawa nating eksperimento dito. At actually hindi lang yun, tingnan nyo, may mga seed pods tayo nilagay. Ito yung mga seed pods na tinanim natin sa mga to. So yung mga husk niya, pinang fertilizer ko na rin, yung natural fertilizer, organic. Nilagay natin dun sa medium para may trace minerals. Ayan na, tumulo na yung natin. Yung tubig. Ayan. So, uumpisa na bumalik yung dating bulge niya dito na nagsisilbing daluyan ng mga sobrang tubig. So, ayan, okay rin yan. Mas okay siguro na mas mababa yung tubig kaysa dyan sa mataas na ginawa ko. Kasi sa pagkamataas, nag-algae eh. So yan, isa sa mga tandaan nyo na kahit gusto nating taasan yung tubig para matagal tayo bago magdilig, hindi talaga eh. Mas ideal pa rin na mababa lang yung tubig or manipis lang. Siguro pa pwede kong gawin yun sa susunod, yung mataas na tubig, kung mataas rin yung paso ko. So yun. Kasi pag mataas yung paso mo, ayun yung isa sa mga dahilan para hindi mag algae agad. Dahil hindi ganun kadaming tubig na naaangat papunta dun sa top yung toppings mo para mag-cause ng algae. Kasi ito, pagka sobrang tubig, mataas rin talaga yung dito, yung absorption ng tubig. Kaya nag-algae. Hindi ko na itatago yung algae. Ayan yung algae. So, susunod na mga vlog, makipakita ko yung magiging difference after kung babaan na yung tubig. Pero hindi ko natatanggalin yung aerator kasi tingin ko maganda siya. Ayan. Hindi pa ako nag-miss ng maxi dito ngayon pero nag-algae na. Paano ko kung mag-maxi pa ako? Diba? Gano'n nakatindi yung magiging epekto ng algae dyan.
Pero pagdating naman sa ano, ito yung napansin ko pala. Yung isa sa mga good effect nung paglalagay ng aerator. Never nang bumaho yung tubig na nasa tray. 'Di ba nangyayari sa atin 'yan? Na yung tray amoy imbornal. Ngayon hindi na, wala na amoy imbornal yun. Ating water tray dahil sa aerator. Siguro dahil nagkakaroon ng supplies ng enough oxygen yung tubig. At hindi siguro nabubuhay doon yung fungus man yun or bacteria. So yun lang muna. At sa tingin ko yun nga, maganda naman ang epekto ng aerator. Ang hindi lang naging maganda sa ginawa natin yung paglalagay ng sobrang taas na tubig. You know, yun. Kaya yun, minalik na natin sa dating taas, no. Tinanggal ko na yung mga nakabalandra na mga ano dito, pang sipit para hindi bumaba yung setup natin. So i-update ko na lang kay susunod kung kamusta na yung nagiging lagay na itong ating setup. Pero sa tingin ko, ayun, okay naman siya. Kaya kung gusto nyo gayahin, bahala kayo. Pero kung ako sa inyo, kung makapaghintay kayo, hintayin nyo ng mga 3 buwan. After 3 months, i-update ko kayo kung naging okay ba yung paglalagay natin ng aerator. Naging okay ba yung paglalagay natin ng dumi ng insekto. Naging okay ba yung paglalagay natin ng mga patay na bees, no? Naging okay ba yung paglalagay natin ng dito husk ng mga seed pads. Ayan. At ayun pala, salamat sa pag-avail ng ating mga plants sa ating Shopee store and ating Facebook page. Ayan po, appreciate po natin yan. At dahil dyan, nag-acquire tayo ng mga bagong mga cultivar ng mga pingikula, Venus flytrap, and Drosera. Sayang di nakarating yung Rerodula natin, yung dalawa. Ayan. Actually, mahirap mag-import ngayon dahil ewan ko kung sa courier or dahil sa panahon na napakainit. Actually, hindi lang naman ako yung nag-field yung mga import dahil yung iba mas malaki pa. Buti yung atin few thousands lang of pesos, no? Yung iba inaabot ng 20,000, yung pinakamalaki 250,000 dun sa isang nauna na nag-import. So dahil yung nakabila naman niya wala namang papers, kaya pagdating dito yung naharang tigok. Dapat talaga pag mag-import kayo kompleto. Kung kaya makisabay kayo dun sa kompleto yung papeles. So yun lang muna, at salamat sa panonood. At thank you rin pala kay Tino ba na nakuha. Hindi ko matandaan ito lang pala, thank you dito sa Killer in the Bag. Tapos ito naman, kalimutan ko yung pangalan, basta yung nagbenta sa akin yan ng Sarracenia na yun, hetero, basta yung puti nasa Sarracenia. Hindi ko na masaulo yung lahat ng pangalan ng mga halaman natin dito. So ayan, thank you po. At asikasuin ko na yung last order para ma-drop na rin mamaya pag lumilim-lilim. So yun lang muna, God bless sa inyo and bye bye.